Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon na kung saan nagsalita si Senator Marcoleta yung tunay na dahilan bakit biglang nagkakudita sa Senado. Bakit biglang pinalitan nila from Escudero naging Soto ang Senate President. Anong dahilan? Sabi ni Senator Marcoleta, ako talaga ang pakay nila. Ayaw nilang matuloy yung paglalahad ng katotohanan. Yung nasimulan sa Blue Ribbon Committee hearing, pinigilan nila. So, pakinggan natin ang pahayag ni Senator Marcoleta sa programa nila ito sa Net25, sa Ganang Mamamayan. Ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Tayo po, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Wow! Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa yung lumabas sa mga social media, Sen, na apuntin na talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukumpirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost project. Ang balita kasi, may singin ko lang po, mukhang pinakiusapan nata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung angulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan na. Totoo niya, siguro nakikita nyo, itutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ano? Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam ang ulo nangyari. Wala. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba Dali ah. talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yung pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa Kasi isang banto. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun nga po eh. Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga. nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako na siyang babalik. Yes. Oo, pero hindi na siya nakabalik. Oo. Ayun. And well, ang narinig ko lang sa iba kasi mga balita, at siguro mabuti masagot yan eh. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in end of legislation. Kasi daw po, parang katingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na parang bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Ayun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinakamandato ng komite, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung mayroong malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, pala yun po yung sinasabi niya eh. Ayun, opo, Kahit opo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga po ang humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po, Tatlong pagdinig pa
lang, para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Kasi doon napupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. At dito kinakailangan mapatibayan siguro, kung hindi man dapat itaas siguro, pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito. Pwede rin nating, meron po kami iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAP. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering. Anti-laundering. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niya magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito, parang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA. Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginamit nila na pasilidad itong area nito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo, karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang kondisyon lamang, kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice, halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Kasi sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin. So yun, dami na palang nakahanda sanang amendment sa mga batas kung nagtuloy-tuloy na siya ang chairman. Ngayon, wala na. So, ano ba talaga? Gusto ba nilang matumbok, maparusahan ang mga kawatan sa gobyerno, nakikipagkutsaba sa mga kontraktor? I don't know. Tingnan natin. Ngayong nakaupo na si Senator Ping Lacson kung may patutunguhan pa. So, salamat sa iyong serbisyo, Senator Marcoleta. Hindi po nasayang ang boto namin sa iyo. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Rodani o magtanom siya karon og kape. Corporation aron yang pagtruk sa kape ba. Kuan na daan na mix na daan ng iti og puradan. I-mix nato ni daan kay aron. So muna ni ang nahatag kang Rodani nga sidling nga nindot kayo oh. Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Ang gali sa aso gali ko kaya. Sidling nga kape. So kining among napalit nga sidling nga kape 14,550 na ni. 29 ka pamilya. Og muna ni itsura sa kape ni Rodani nga kapinasad ni siya isa ka bulan. So muna ang una niyang tanom. So karon nagtanom na pud siya. So kining iya 600 na ni kapunuan. Matigkuan kay spray ng kabulan ga iti daroba.
At sa nagsuporta aning pagtanam namo aning kape kay maawas nami anis kalisod o niya labaw sa tanan nga katabang pud ang Ginoo nga katanom pud mi ani. So panlanginan gid mi ani nga maayo pud ang pagturok sa among kape. Kaya makapaeskwela pud mi sa among mga anak pon og mangunod na ni among kape. Salamat gid sa Ginoo. Salamat kaayo.